Muli magandang gabi. Ito si Kuya Jay at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nakinig noong ating last episode. Ayan. Bago tayo mag-start, batiin ko muna si Ate Popin, Josephine Joaquin, si JP Wax, ayan, yung mga nakikinig ngayon at ang aking kapatid si Jason na ngayon ay kaarawan. Ayan, happy birthday tol. Si Grace Gorospe at si Jocelyn Cedo, ang aking mga kapatid. Ayan, magandang gabi rin kay Jason Dadad Lopez. Ayan, Dan Sharing Brother. Ayan, salamat sang maayong hapon sa tanan. Ayan. Mag-comment lang kayo dyan at ipapakita natin. At sana ay ah, marami yung nakapakinig ng ating last episode. Ano? At maraming salamat sa lahat ng muli, sa lahat ng nag-share at medyo lumalaki na yung ating community at may mga nagme-message sa akin. Maraming salamat doon sa mga nagme-message. At doon din sa makakapakinig ng ating replay. Ayan. Kung may problema sa aking audio, comment nyo lang para ating mai-adjust yung ating audio. At katulad ng ating palagiang ginagawa, every Sunday, nagpe-prepare tayo ng mga topic na ating pag-uusapan. At ngayon, mag-start na tayo sa tanong na ano sa tingin ninyo ang pinakamalaking pangako ni Lord sa atin, lalo na kapag hirap tayo o natatakot? Siguro sasabihin ng iba, ayan. Good evening kay Jeremy Repuya Pinto. Comment lang kayo kung meron kayong gustong i-shout out, ano. Ayan. Yung tanong natin, ano ba yung pinakamalaking, sa tingin nyo, ano yung pinakamalaking pangako ni Lord sa atin, lalo na kapag hirap tayo o natatakot? Siguro, sasabihin ng iba, kapayapaan o kaya yung gabay niya sa atin. Tama naman yan, pero may isang pangako ang Panginoon na sobrang espesyal. Isang pangako na kayang punuin ang puso natin ng pag-asa. At hindi lang basta pag-asa, kundi pag-asa na umaapaw pa. Yan nga, kung mababasa ninyo, yan yung ating topic na pag-uusapan ngayon, overflowing with hope. Ayan, ito pala ay kasamahan ni JP Wax sa Barge. Ayan. Yun nga, ang ating pag-uusapan is yung overflowing. Ayan, overflowing hope. Pakinggan natin ang verse na ito galing sa Romans chapter 15, verse 13. Ang sabi rito, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Sa Tagalog, ang Diyos ng pag-asa ang naway magbuhos sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-umapaw sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano yung ibig sabihin nito? Simple lang mga kapatid. Ang tunay na pag-asa ay hindi galing sa atin. Hindi galing sa galing natin o sa lakas natin. Ang tunay na pag-asa ay nanggagaling sa Diyos. Kaya nga sabi dito, God of hope. Siya ang source ng lahat ng pag-asa. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, kahit may problema,
kahit may uncertainty sa buhay, dadalhan niya tayo ng joy, dadalhan niya tayo ng peace. At yung pag-asa na yan, yung overflowing na yan, na hope, hindi lang tumitigil yan sa atin. Umaapaw yan. Overflowing nga yan eh. Ibig sabihin, kahit yung mga tao sa paligid natin, madadamay sa blessing na yan. Pero alam ko mga kapatid, hindi madali yan eh. Hindi madaling manatiling hopeful. May mga pagsubok tayo sa trabaho, may problema sa pamilya, minsan may sakit, minsan takot, minsan iniisip natin parang, Lord, parang wala na talaga akong pag-asa. Dito natin kailangang tumigil pangsamantala at mag-reflect. Bakit? Kasi yung overflowing hope na yan, hindi galing yan sa sarili nating effort. Galing yan doon sa God of hope. Sabi nga ng verse, di ba? May the God of hope fill you. Hindi tayo ang magpupuno sa sarili natin. Siya ang magpupuno sa atin. Ang gagawin lang natin, magtiwala lang sa Kanya. At habang nagtitiwala tayo, kahit sa gitna ng problema, darating yung joy, darating yung peace. At darating din yung pag-asa na mag-o-overflow sa buhay natin. Kaya tandaan natin ang tatlong bagay na ito. Una, ang sabi doon, trust. Trust means naniniwala tayo sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita kung papaano. Pangalawa, joy and peace. Yung blessing na ito ay regalo mula sa Diyos habang nagtitiwala tayo. Pangatlo, yung overflowing hope. Yung blessing na ito, hindi lang para sa atin, para din sa mga taong nasa paligid natin. Simple lang ang proseso mga kapatid. Magtiwala kay Lord, hayaan siyang punuin ka ng kanyang santong espiritu at mapupuno ka ng pag-asa na mag-o-overflow sa buhay mo. Kaya ngayong gabi mga kapatid, huwag tayong matakot magtiwala. Kahit may takot tayo o may lungkot, huwag tayong sumuko. Kahit may uncertainty sa buhay. Pakinggan nga natin ulit yung nasa Romans chapter 15 verse 13. Ang sabi doon, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Isipin nyo to mga kapatid. Yung hope na yan, umaapaw. Yung hope nyo, magpapaligaya sa pamilya nyo. Yung hope nyo, magpapalakas sa kaibigan nyo. Yung hope nyo, magdadala ng liwanag sa madilim na lugar. That is the power of overflowing hope na nanggagaling sa Diyos. Magsama-sama tayong manalangin. Panginoong Yesus, salamat po sa iyong pangako bilang God of hope. Salamat po dahil kahit may problema at uncertainty sa buhay, pwede mo kaming punuin ng joy at peace habang nagtitiwala kami sa iyo. Tulungan mo po kaming maging vessels ng overflowing hope sa mga tao sa paligid namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, tandaan natin, ang hope ay nanggagaling sa Diyos. Ang joy at peace ay regalo niya sa atin kapag nagtitiwala tayo. At kapag puno tayo ng Holy Spirit,
yung hope natin ay mag-o-overflow sa iba. Muli, ito po si Kuya Jay at lagi nating tandaan, overflow with hope mga kapatid dahil ang God of Hope ay laging kasama natin. Hanggang sa muli sa susunod na episode, God bless you all at ito po si Kuya Jay. Peace.